Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbas sa akin. Ito na. Klarado na, sumagot na si Secretary Dizon na hindi kino-confirm na nagbigay siya ng basbas kay Congressman Leandro Leviste na kunin ang DPWH files kidati na DPWH Yusek Cabral. Pero kung inyong nasubaybayan ang mga interviewed ni Kong Leandro Leviste, matagal na niyang nasabi na kaya niya kinuha ang DPWH files kay Cabral dahil may basbas ni Secretary Vince Dizon. Pero ito ha ang malaking katanungan, bakit sa tagal ng sinasabi ni Congressman Leandro Leviste na may basbas sa kanya si Dizon para kunin ang DPWH files ay hindi niya ito pinabulaanan noon pa sana? Bakit ngayon lang? Dahil ba sa siya ay naiipit na tulad ng sabi ni Congressman Leandro Leviste? Okay, ipagpalagay na natin. Wala siyang basbas, pero mayroon siyang kopya na mula kay Mayor Benji Magalong. Pero ang tanong, bakit hindi niya inilalabas ang mga nakalista sa files? Isa lang ang dahilan at kung bakit. Ito ay may idea na ang taong bayan. I just want to ask po, because we have mentioned yung kailangan ma-check yung authenticity and kung wala bang nabago. But the Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Yes, but... May basbas sa akin, kaklarify ko ulit. No? Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, intact. Open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GAA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbas sa akin yan. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. No? So, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files and the authenticity of these files. Sa tingin ko wala nang maasahan sa Ombudsman dahil ginagantihan na nga itong si Leviste. No, so we leave it up to them. It is already subject to the ongoing investigation at pabayaan natin yung mga nakakaalam at yung mga may kustodiya nitong mga dokumentong to na gawin nila ang kanilang trabaho. Okay po, yung next question ko po is, since we are empowering our citizens to use the transparency portal, where DPWH has pledged to ensure that there's full transparency, no? Aren't we looking to also upload or put there the previous like list of the projects, like for the previous years as well? That might Again, possibly ulitin ko, include yung ano. makikipag-conference kami sa Ombudsman, dudulog tayo sa Ombudsman kung ito ba ay pwedeng gawin. Kasi nga ongoing yung investigation. No? Ongoing, may mga proseso at may mga rules dyan. So, idudulog natin sa Ombudsman yan at tatanungin natin kung ano ang kanyang magiging decision. Pero ngayon ang kustodiya kasi nasa kanya na. Kasi ongoing ang investigation. Yun lang pa. Thank you pa. Thank you. By the way, on the issue of these legal questions, can I just announce to you, and I will make the official designation in the next few days. From now on, for legal issues and legal concerns of the department, we will be appointing a official spokesperson for all legal questions and legal issues for DPWH. Tama iyan para makaiwas ka sa mga tanong na mahirap sagutin.